Halos lahat naman pati kuryente, 'di ba? Yung tangke na 'yan tumataas, kung magtaas pa 'yan 200, 100. Hindi maiwasang mag-alala ni na Aling Remelin na baka magpatuloy ang pagtaas ng kanilang gastos dahil sa gulo sa pagitan ng Estados Unidos, Israel at Iran sa gitnang silangan. Ayon kay Aling Remelin na may-ari ng karinderya sa Quezon City, pamahal na ng pamahalang kada tangke ng liquefied petroleum gas na pangunahing gamit niya sa pagluluto araw-araw. Ang masaklap pa dito, ilang araw lang ang itinatagal ng 11 kg na tangke sa dami ng putahe na kailangang iluto. 6 na tauhan din ang kailangan niyang sweldohan para mapanatiling operational ang kanyang pwesto. Idagdag pa ang tumataas na presyo ng mga sangkap gaya ng gulay, isda at karne sa palengke. Si Aling Yolanda naman, kung dati maramihan kung umangkat ng saging para sa kanyang ibinibentang turon, nagbawas na rin ang hinahango. Kahit silang mga supplier namin, nagreklamo na rin na talagang affected sila. Sa inilabas na pahayag kamakailan ng Philippine Chamber of Commerce and Industry, pinakauna nilang tatamaan ng pagtaas ng langis bunsod ng krisis sa Middle East ay ang micro, small at medium enterprises. Kapag tumaas ang operating cost, posibleng mapilitan ng ilan na magtaas ng presyo, magbawas ng empleyado o pansamantalang huminto sa operasyon. Samantala, sinabi naman ni Philippine Amalgamated Supermarkets Association President Stephen Cua, huwag muna agad magpanik ang publiko dahil maaga pa para sabihin na magkakaroon ng pagtaas sa presyo ng pangunahing bilihin. Everybody's wait and see attitude right now. Kasi ngayon na nga, kapag biglang magbago ka ng presyo at biglang natapos na yung gera kaagad, no? Alam mo bawiin mo, di ba? Laking gulo nun. Aside from the gulo sa gera, malaking gulo din sa ating merkado kapag biglang akyat pa ang presyo ng bilihin. Aniya sa ngayon, kung nais makasiguro ng publiko at nais mag-imbak ng supply, ipinapayo nito ang 15 to 20% lamang na dagdag sa normal na pamimili upang wag namang magkaroon ng kakulangan ng supply sa pamilihan. Okay, paalala ko is huwag mag-alala. Too early, di ba? Pag nag-react, knee-jerk reaction tayo, lalong nagkakamali ang ating decisions, no? Individually as well as collectively, no, as a full market and as a full economy. So huwag tayong magpanic kasi number one, may konting stocks pa naman natira for bigas, gasolina, lahat naman may buffer tayo. Of course, hindi ganun kalaki ang buffer because unexpected itong nangyayari ngayon from development in the Middle East. But like kaya kasabi ko, 15-20% lang stock up natin, safe na tayo, huwag na muna tayong magpanic. Sinabi naman ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na sa ngayon ay hindi pa agad mararamdaman ng consumers ang pagtaas ng presyo ng iba't ibang produkto. Gayunman, may mga nakhanda ng hakbang ang pamahalaan sakaling hindi na maiiwasan ng mga Pilipino ang epekto na nangyayaring gulo. Depende yan kung matagal. Kung masyadong matagal, iba yung gagawin natin. We're already looking into adjusting hopefully the excise tax on fuel, on the other elements na financially magagawa natin to lower the prices of other goods. Kaya marami tayong hinahanda kung ang ating panalangin ay hindi mapabigyan at talagang patuloy pa rin ang labanan. Marami naman tayong mga intervention. Mia Alonso, yung NTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.